Okay pa ba na mag-aral dito sa Canada kung ikaw lagpas 40 na? Kung gusto mo raw kumita rito sa Canada, yung magandang sahod, kailangan mo dumihan ang iyong kamay. Kaya gusto kong subukan. Siguro naman hindi pa masyadong huli ang lahat kung ako susubok. Yun! Uwi na naman! Ay, grabe itong araw na to Trabaho kong trabaho. Hindi ko man lang yata nahawakan yung telepono ko. Pero ayos lang. Ganyan talaga ang trabaho. Talagang pagkaikukumpara ko yung trabaho ko dati, yung isa ngayon, pareho lang siya sa alam mo yun, nasa stock room ka, nagre-receive ka, nagpapadala ka, nag-i-stock ka. Pero ngayon, mas marami. Nagdi-deliver. Talagang sobrang bibigat ng mga gamit. Pero, ang ko naman, talagang meron akong physical workout na nga. Kanina, yung huling delivery ko, para ako tag ko pa yung nag-work. Lumalabas ako yung company na naka-t-shirt lang Kasi pagka naka-jacket ka na ganito, papawisan ka ng todo Pero, ayos yan para medyo gumanda-ganda naman yung katawan natin, umayos. Yung nagtatanong sa video ko kagapon, meron talaga dito. Totoo yun, yung mga sinabi ko. I-search nyo yung, lalo na yung sa Vancouver. Yung mga parang mga zombie na mga hindi met ang tinitira nila yung basta iba, mas matindi, mas nakakabaliw yata yun yung ginagamit nila na yun. Kahit saan ka na talaga sa mundo, meron mga ganyan. Pero ang ko ngayon, kung ba ang magandang kunin na kurso, okay pa ba na mag-aral dito sa Canada kung ikaw lagpas 40 na? Kasi syempre, nandito ka na sa sa Canada di ba? Maganda yung yung mga opportunities ganyan. Ngayon, sa ilang taon ko rito ng aking misis, nare-realize namin kung ano yung importance ng nag-aral ka. Yung meron kang certificate. Kasi di ba, nawalan nga ako ng trabaho. Sabihin na nating nakahanap nga ako ng madaling trabaho. Pero base pa rin 'yun sa aking experience kasi pareho yung trabaho ko ngayon saka yung yung dati kong trabaho di ba? Talagang pinagbasehan nila through my experience. Pero hanggang dun lang. Kung kunyari ako, naghahanap ako kasi ang malaking mga sahod dito talaga, mga trades. Kung gusto mong mga malalaking sahod, mga plumbing, welder, carpenter, yung mga ganyan, mga HVAC, malalaki yung sahod talaga nila. Doon sa aking dating trabaho, yung mga kasama ko ng mga mechanic, mga plumber, ang per hour nila, nasa 50 plus, 52, ganyan, 51. Isipin mo yun, per hour yun. Buhay na buhay ka na kahit hindi ka mag-overtime sila yung mga bihira, yung mga Canadian na, na nandun na, yung mga mechanic, mga ganyan, mga plumber, yung mga welders, puro sila mga ibang lahi. May mga Mekos, may Pilipino, merong ilan-ilan na mga Canadians. Pero karamihan sa mga trades yung trabaho, yung sa mga maduduming, kung gusto mo raw kumita rito sa Canada, yung magandang sahod, kailangan mo dumihan ang iyong kamay. Kaya gusto kong subukan. Siguro naman hindi pa masyadong huli ang lahat kung ako susubok. Ngayon, eto nga, nawalan ako ng trabaho, di ba? Binala ko na rin yun. Parang gusto kong pumasok sa yung mga ganyan na trabaho. Try lang. Ina-applyan ko siya. Merong yung kahit ng mga helpers lang ganyan. Wala talagang nag-aano sa'yo. Walang sasagot. Siyempre tinitingnan nila, papasahurin ko na tong tao na to di ba? Bakit kita kukunin? Ngayon doon na pumasok sa isip ko na mukhang kailangan ko nga talagang mag-aral para man lang kahit papaano, wala man akong experience, may kita sa resume ko or sa sa application ko na kahit papaano meron akong alam dun sa sa trades na yun, kung ano man yun, di ba? Sa ngayon kasi hindi pa ako kung ano yung magandang pwedeng pasukin kasi lahat naman available dito Tapos ang kagandahan pa nga niyan, merong program si Brandon about sa pag-aaral. Kung gusto mong mag-aral ng mga trades at lalo na't makakatulong sa community ng Brandon, pwede mo siyang makuha ng libre. Yung mga school yung mga programs, mga courses na gusto mo, pwedeng
wala kang gagastusin basta makakatulong sa community ng Brandon. Iisa-isahin ko yan sa inyo pagka nabuo na yung loob ko at kung ano na yung gusto kong kunin. Kasi sa ngayon parang nagja-juggle pa ako sa iba-ibang courses, mga programs na pwede. Idadaan ko kayo sa proseso. Para kasi karamihan dito yung mga healthcare, di ba? Dati kasi libre yung healthcare. Pwede mong ipa-funding sa humingi ka ng funding sa gobyerno. Ngayon daw kasi sa sobrang dami ng araw ng kumukuha ng course na yan, sa dami ng nag-aaral, hininto yata. Pwede mo pa rin naman siyang kunin, tapos ilo-loan mo siya. Yung the usual na ilo-loan mo, pero babayaran mo pa rin siya monthly, ganyan. Merong terms na gano'n, parang kumukuha ka rin ng sasakyan, ganun. May term siya kung hanggang kailan mo siya babayaran. Pero syempre, iba pa rin pagka yung libre. Tapos ang kagandahan pa, yung sa sinasabi ko ng mga courses, sa mga trades, pwede ka nilang i-apply sa EI. Nag-aaral ka na, tapos libre yung pag-aaral mo, may natatanggap ka pa weekly pagka EI. Bakit hindi mo itatry, di ba? Kasi minsan kaya nga nagdadalawang isip ka na mag-aral kasi gagastos ka na, mawawalan ka pa ng ng sahod kung kunyari ikaw man magpo full time. Kasi mas maganda pagka nag full time ka na pag-aaral mas makaka-focus ka dun Ngayon ang mangyayari nga lang doon, talagang full time na estudyante ka. Pero di ba? Okay na 'yun kaysa libre naman Tapos meron ka namang natatanggap na pera. Why not? Yun lang ang kagandahan. Kaya naiengganyo ko magtingin-tingin ng mga courses, ganyan, para meron tayong upgrade naman kahit pa paano. Pero kung titignan mo nga sa Pilipinas, yung mga courses na trabaho ng mga trades sa atin sa Pilipinas, yung sinasabi ko yung mga trades, yung mga carpentry, mga welding, mga ganyan. Di ba sa Pilipinas, di naman inaaral ng mga Pilipino yan lang, through experience lang. Meron man, yung mga test na lang, ganyan. Pero hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera para mag-aral. Dito kailangan mo siyang aralin para makakuha ka ng certificate. Tapos pwede kang tapos by levels 'yun. Pwede kang maging red seal, ang tinatawag nila yung red seal. Pagka red seal ka, yung sinasabi nila na nakakakuha ng malalaking sahod pagka red seal ka na. Pero by levels 'yun. Ang sinasabi nila kung kunyari kukuha ka ng carpentry na course or welding. Pagka nag-aral ka, pwede ka nang pumasok as yung mga apprentice ka, level 1. Para umangat ka ng level, meron ka lang dapat kukunin na hours ng pagtatrabaho mo. Kunyari, 1,200 hours. Tapos pagka ganon, pwede ka nang mag-exam. Tapos aangat na yung level mo pagka naipasa mo, ganon. Hanggang 4 levels na yata ang carpentry sa welding. Tapos pagka nakuha mo na yung 4 levels na yon, red seal ka na, pwede ka nang mag-apply ng mga matataas na sahod. Hanap na yun, yung mga ganung, hindi ko alam kung kaya pa. Sa mga nanonood sa akin, meron bang nag-experience na ganyan, na nasa 40 na, tapos nag-try pa mag-aral, tapos yung success story ba? Nakuha nyo pa yung gusto nyo? Wala, gusto ko lang mag-upgrade ng trabaho. Gusto ko lang mag-update ng buhay. No? Ito na yung asawa ko. Pumunta sa super trip, ewan ko may binili. Tingin lang ako ng puzzle, wala Walang maganda, puro na. Pero meron. Pero wala, konti lang. Parang 2, 5, ganun. Tapos puro na pa. Puro parang nabuksan niya. Naririnig nyo? Puro puzzle yung utak niyan. Sige na. At kami aalis na. Like, share, subscribe. Yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam. Yan, may Jollibee sa rep.